Isang anak ng veterano sundalo ng World War II ang lumapit sa responde na magtungo ang grupo sa Dagupan City. Sa kabila kasi ng pagiging US veteran ng kanyang ama, hindi pa rin ito tumatanggap ng pensyon mula sa gobyerno ng Amerika. Si Irene Quintana sa report. Dito sa Dagupan City, nakilala ng responde si Aguido Arce, anak ng isang US veteran. Kwento ni Aguido, World War II veteran ang kanyang amang si Maximo Arce. Nakipagdigma umano ito kasama ng mga sundalong Amerikano laban sa mga Hapon mula taong 1939 hanggang 1945. Lumapit siya sa responde dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakatanggap ng pensyon mula sa gobyerno ng Amerika ang kanyang ama na ngayon 72 taong gulang na. Ayon daw sa US veteran, walang medical record ang kanyang ama kaya hindi maaprubahan ang hinihinging pensyon nito. Pero katwiran ni Aguido, ayon sa kwento ng kanyang ama, noong panahong sumabak sila sa labanan ay labis na nasugatan ang kanilang mga kasamahan na kinailangan ng dalhin sa ospital at 5 lamang silang natirang kaya pang makipaglaban at hindi na nila nagawang magpagamot pa sa ospital kaya wala silang medical records. Dagdag pa ni Aguido, nasa opisyal na listahan daw ng mga World War II veteran ang kanyang ama. Sa katunayan, ang military number nito ay 207142. Labis na kalungkutan na aniya ang idinudulot nito sa kanyang ama. Kaya nagpasya na si Aguido na humingi ng tulong sa responde. Tuwing nakaupo siya, yun lagi pong pinto niya, nalulungkot siya. Sabi niya, bakit kaya ako pinabayaan ng gobyerno ng Amerika sa kinalulungkot ko na hindi man lang maalala ng Amerika. Samantalang may talahan po sila, sabi niya po, na kung sino-sino yung talagang naninilbihan sa kanila, natapat, sabi po nila. Sa ngayon po, dahil sa kulang po kami sa pinansyal, medyo masakit po bilang isang anak din sa ngayon. Tatay po namin, lagi niyang kailangan ng gamot. Nawa po ang US government maibigay po ang dapat na maibigay na benepisyo sa aming ama. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Nasa linya po ng telepono si Melinda Luna, Acting Chief ng Claims Division ng Philippine Veterans Affairs Office. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Opo, ano po ba maaring maitulong po natin kay Mang Maximo Arce? Ang pwede lang po nating maitulong sa kanya is makapag-request tayo ng military service record niya. Opo. Sa Non-Current Records Division dito sa Office of the Adjutant General. Baka kasi meron siya nung AGO Form 23. Ito yung affidavit of Philippine Army personnel na naka-indicate din dun yung mga chronological activities during the war na ginawa ng father niya. Meron din mga pagkakataon na nakalagay doon kung nagkaroon sila ng sakit, wounded in action ba sila during the war. Meron pong portion doon na naka-indicate po yung mga ganung record na during the war na ginawa ng mga veterano. Ayun. Ang kinukwento po kasi ni Mang Maximo ay parang nung panahong sumabak sila sa labanan, nasugatan yung kanyang mga kasama, kaya kumbaga parang wala silang medical record. Pero meron silang iba pang mga record na magpapatunay na ang kanyang ama ay veterano nga po ng World War II. Opo, kaya nga po i-advise ko sana sa anak na magsadya dito sa tanggapan namin at bibigyan namin sila ng legal assistance para kung ano man yung mga dokumento na pwedeng ipasa natin for the request of reconsideration dun sa kanyang benepisyong hinihingi sa USDA. Opo. Matagal na panahon din kasi hindi nakatanggap ng pensyon itong kanyang ama dahil nga po sa ganitong problema. Pero kung sakasakali mapatunayan, may retroactivity ba yung pagbabayad ng pensyon kay Mang Maximo? Yung pong i-request po natin ng reconsideration yan sa USDA. At pagka po na-aprobahan,
normally po, nagre-retroactive naman po yung pension. I see. All Opo. right. So ano po mga dapat gawin ng kamag-anak ni Maximo Arce, ma'am? Kailangan lang pumunta ng Veterans Affairs Office, tama po ba? Opo, makipagkita sa akin at dalhin niya lahat ng kanyang dokumento para po i-refer ko siya sa Legal Affairs Division. Kami po ay nagpo-provide ng legal assistance sa mga veterano natin na nag-claim ng benefits sa USBA. I see. So wala na po ibang opisina ng Philippine Veterans Affairs Office, dyan lang po sa Campo Ginaldo. Opo. Taga saan po ba sila? Kung taga-Dagupan, medyo malayo-layo si Bang Maximo. Dagupan? Opo, Pangasinan. Ay, napakalayo. Pero pwede po siyang magpunta dyan sa Dagupan Field Office namin. Doon na lang nila ipasa lahat ng mga dokumento o kaya yung communication, doon nila isubmit. At ipapadala po sa akin yan through DHL Ayan, opo. ng aming field team officer na si Mr. Madriaga. Yan po yung head yan. All right. Ma'am Linda, maraming salamat po sa inyong oras na binigay po sa amin. At this point in time, kamusta na ho ba ang Philippine Veterans Affairs Office? Medyo matagal na panahon, hindi ko po nakakaugnayan ng Philippine Veterans Affairs Office. Pero sa kayo, kamusta na po kayo? Ganun pa rin ba ang dami ng mga nagreklamo sa ating tanggapan? Hindi na po wala na pong masyadong nagiging reklamo sa aming tanggapan kasi marami na po kaming ginawang reforma sa aming pagpoproseso ng mga application for benefit. Opo. Opo. Alright. Katunayan po, kahit po yung ating mga hospitalization benefit ay itinaas na po natin na dating 400 a day, ginawa na po nating 800. Ayan, opo. Po. Alright. Naku, ma'am. So, yung, I would like also to take this opportunity, no? Sige po. Para po doon sa mga veteranong wala pang ID, Sige po, ma'am. pwede po silang makakuha ng ID dito sa Tibao or mag-apply sa field offices namin throughout the country. Kasi po yung ID po, importante po yon para po makapag-avail sila ng hospitalization benefit. Tama po. Alright. Wala na po ibang kailangan gawin yung ating mga kababayan veterano, kundi paano po ba mag-apply ng ID sinasabi po ninyo? Meron po kaming pinapadala kasing pensioners update form ngayon sa lahat ng pensioners sa Tibao. Kakibat po nung update form ay yung application for ID. Kaya ini-encourage namin lahat ng mga pinadala namin na isubmit nila yung application for Tibao Pension ID para makapag-avail po sila ng benefit through hospitalization by using merely that ID. Alright. Ma'am Linda, maraming salamat po sa oras na pinagkalob niyo pa sa amin. Apo, marami din pong salamat. Mga kaibigan, si Melinda Luna, ang Acting Chief ng Claims Division ng Philippine Veterans Affairs Office, ang ating po nakapanayam. Tutok lamang po, magbabalik ang Responde.